Hey everyone, it's me, Princess, and welcome back to my channel. Welcome to Princess Kitchen Peach. Welcome back to another vlog, and for today's video, I'm gonna show you my morning routine. First thing in the morning, I'm taking my Herbal Nation barley grass. This barley juice is really healthy in my immune system, and of course, nakakatulong din siya sa aking digestion and nare-regulate niya ang aking pag-poop everyday kasi medyo constipated ako. And after that, I am going to do my dishes. I usually take the Herbal Nation barley grass every morning and every night before I go to sleep. Nakakatulong kasi siya para mabilis ako makatulog sa gabi. And of course, this is best taken when your stomach is empty. Mas madali niya kasing ma-absorb ang nutrients from our barley grass. Wala naman akong issues sa katawan aside from feeling exhausted every day even though I have enough sleep. As a 24 years old adult, I am now more investing about my health kasi mahirap pong magkasakit and sobrang mahal ng pagpapagamot and also the laboratory itself. And prevention is better than cure, ika nga. And to be honest with you, hindi po akong healthy tao. So, kung makikita niyo po is yung barley grass, medyo dark green. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi po ganun kapangit yung lasa. And para lang kayong umiinom ng matcha na medyo lighter version. Nasa nutty flavor po yung lasa ng barley. Anyway, moving forward, after ko nga maghugas ng plato, nagsasaing na nga ako para tuloy-tuloy na yung trabaho ko mamaya. Nagsasaing nga lang ako ng 3 takal, then after nyan, isasaing ko na siya. Ang pag-take po kasi ng barley is 30 minutes before meal. So, kaya kumikilos muna ako sa bahay niya. Then after nun, magbe-breakfast na po ako. So, ang breakfast po natin for today is peanut butter and jelly. And we're going to use a Pandi Manila products. And this is my recent discovery na meron na pala sa Pandi Manila na no sugar added na peanut butter. So, yun guys, may na-discover ako sa Pandi Manila. Itong bread nila na brioche. And yung peanut butter nila, which is yung kinatuwa ko. Kasi guys, look, all natural, no added sugar. Kasi halos lahat yata ng peanut butter na nakikita ko sa market is meron ng sugar. So, nakakatuwa kasi meron na silang no sugar added and no preservatives. And ayan, ang laki na ng size nila guys, oh. Ayan, ito yung breakfast natin today. Hindi din pala ako nito, strawberry jam, kasi gagawa ko ng peanut butter and jelly. So breakfast tayo guys. So yun guys, let's make some breakfast. Let's make some breakfast using Pandi Manila products. So, this is crochet. Look guys. Tingnan nyo guys yung bread ko. Sobrang fluffy. Which is I love. And look. Sobrang kinis. Sobrang glossy. And then, meron sila ditong instruction which is good. Storage guidelines. Place inside a plastic bag and seal tightly. Place inside the freezer, temperature 0 to
negative 18 Celsius or below. Then for defrosting, defrost for a few minutes, then heat in toaster at 180 Celsius. For soft texture, toast for 1 minute. And for crunchy texture, toast for 2 to 3 minutes until golden brown. The packaging is nice also, right? And they have so much healthy options, which is good. Peanut butter nila, guys. Sobrang laki ng jar. Hulaan nyo, guys, kung magkano lang to. This is only 135 pesos. This is already 350 grams, which is good deal, right? So, let's make some breakfast. Yan. Ito yung kinatuwa ko kasi wala siyang sugar. Salt lang ang pampalasa nito. Ito yung mga hinahanap kong peanut butter. Kasi perfect to pang kare-kare. Hindi lang siya pang palaman. Pwede rin siyang pang ulam. Yan. Haluin lang natin. Sobrang smooth niya, guys. Oh. Gagawa lang tayo ng peanut butter and jelly. This is our breakfast. So, kung merong malapit na Pandi Manila near at your area, you should try this peanut butter, guys. Kasi parang so far, Skippy pa lang ata yung nakikita ko na walang sugar na peanut butter. Not sure, ha? Correct me if I'm wrong. At yan. Pero wala pa akong nakikita na local brands na may na walang sugar yung peanut butter. Ayan. Then, ang gagawin natin, butter and jelly to, no? This is our strawberry jam. Ayan. Let's put some strawberry jam here. Hindi naman ito magiging peanut butter and jelly kung walang strawberry jam. Meron silang meron silang ibang klaseng spread. Meron silang strawberry jam, mango jam, cranberry jam, yema jam. Yung yema jam gusto ko matry, guys. So, yan. Looks so good, right? Medyo thick ang consistency. And guys, natikman ko na yung strawberry jam nila. Hindi rin matamis yung strawberry jam nila, which is perfect. So, let's just put the other bread here. Yan. Happy eating! So, after kong gumawa ng peanut butter and jelly na sandwich, gagawa naman ako ng kape. I'm just using Nescafe na black coffee, then sugar, and my creamer is Bear Brand. Kasi hindi pa rin ako nakakabili ng creamer. Actually, ang coffee talaga namin is yung Sunmig na no sugar, yung may stevia. Pero nga, dahil hindi pa ako nakakapag-grocery, so bumibili pa rin talaga ako ng creamer and Nescafe na black coffee and sugar. Breakfast na tayo, guys. I have my coffee and peanut butter jelly sandwich. So, here's my breakfast. I have my coffee, my peanut butter and jelly, and the main product for this breakfast is Pandi Manila brioche bread, Pandi Manila peanut butter
with sea salt, all natural and no added sugar. Look guys, it's so fluffy oh. Sobrang lambot ang bread. Kain tayo guys! Happy breakfast! Ang sarap ng peanut butter nila. And strawberry jam, hindi rin matamis. May natikman kasi akong strawberry jam na sobrang tamis. Sobrang soft din ng bread guys. Perfect. Natin yesterday is bangus in Tausi. So yan, iinitin ko lang to guys kasi nagdagdag pala ako ng konting tubig dito kasi medyo umalat yung sabaw. Medyo maalat yung sabaw niya. Kuluin lang natin to. So ayan guys, medyo kumukulo ng ating bangus Tausi. Yan, tayo lang natin siyang kumulo. Kasi nagdagdag ako ng tubig dyan. So, kung gusto niyo pala ng recipe nito, just let me know in the comment section. Then, i-remake ko siya and gagawa tayo ng vlog. Sobrang sarap nito guys and sobrang dali lang gawin. Mamaya pala guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng garlic parmesan chicken wings. Bibigay ko sa inyo yung recipe and kung paano ko siya ginawa. Then, yung dipping sauce, sobrang sarap nung nagawa kong dipping sauce. It is garlic parmesan dipping sauce. Okay, lahat guys. Kumukulo na yung ating bangus Tausi. Sobrang bango guys. Tingnan nyo yung taba. Oh, ang laki ng taba guys. Talagang kapag ito ang ulam nyo guys, makikipag-agawan kayo sa taba ng bangus. Walang pamilya. Sino dito ang favorite ang tiyan ng bangus guys? Kasi ako, handa akong kalimutan ng pamilya ko para sa bangus. Para sa tiyan ng bangus. Bali ano to, wala na tong tinik. Tapos, pinrito ko lang yung bangus. Tapos, nagsatay lang ako dito. Then, nilagyan ko ng black beans. And, nilagyan ko ng konting sabaw. So, ayun guys. Pinakulo ko lang talaga to. Ininit ko lang siya. Kasi, ang recipe naman natin for today is garlic parmesan chicken wings. So, stay tuned guys. So, ngayon, magpapack na ako ng aking lunch or dinner sa trabaho. So, I have white rice. Then, kuha lang tayo ng bangus Tausi for ulam natin for this afternoon. Yan. Ewan ko ba guys, mas prefer ko kasi yung lutong bahay kesa bumibili sa labas. Maarte kasi ako sa pagkain. Maarte ako sa pagkain guys, in the way yung pagluto. Yan. Lagay lang ako ng dalawa. Then, lagay tayo ng Tausi, ginger, bell pepper, and konting sabaw. So guys, wag lang puro prito ang gawin nyo sa bangus. I-try nyo rin tong recipe na to. And, itag nyo ako guys, just in case na gagawin nyo tong recipe na to. Ayan. Ito na ang ating lunch. So, after ko nga mag-breakfast, i-unbox ko na tong parcel ko. Recently, sa Shopee na ako bumibili ng mga gamit na pang-hygiene, kagaya ng shampoo, body wash, and everything, conditioner. Kasi mas mura and most of the time, sa Shopee is meron ng sale, especially if naka-live.
Kasi nga napansin ko na kapag nag-grocery ako is yung mga pang-hygiene talaga yung nagpapamahal sa bill ko. Kaya naman, first time kong umorder sa Shopee ng mga pang-hygiene na sabon. Itatry ko lang talaga kung talagang worth it ba talagang bumili sa online, if same lang ba siya ng quality ng nasa mall. Kasi kung same quality and mas mura dito, syempre sa Shopee na lang ako bibili. So ito nga yung mga nabili ko. Bumili lang ako ng dalawang 1 liter na body wash and dalawang conditioner na Dove. Siguro yung isang bote nito is tatagal na rin siguro siya ng 1 month. So, let's see if same ba siya ng quality ng nasa market. Punta na nga ako ng palengke ngayon. Medyo umaambon na. So, pupunta lang tayo ng palengke very quick. Bibili lang tayo ng ingredients for our chop suey and chicken wings. So, yan, samahan niyo ako. So, this is the part 2 ng previous video ko, which is our chicken wings recipe. So, pupunta nga ako ngayon sa wet market, sa Agora. Bibili ako ng ingredients ng for chop suey and for our garlic parmesan chicken wings. Ay, ma'am. May wings eh. Ayun. Hi, guys. Welcome to my vlog. Ngayon? Pwede pa hati sa gitna natin. 222. So, ayan, bumili lang ako ng pang chop suey na vegetables and bumili lang ako ng chicken wings. Tapos, bumili na rin ako ng bigas since naubusan kami ng bigas. So, ngayon, let's start Okay guys, cooking. let's make some chicken wings. We're going to make a garlic parmesan mayo chicken wings. So, here's our breading mix. This is our chicken. Tayong chicken wings. So, nung mainit na nga yung ating lutuan, maglalagay lang ako dito So, ng nilagay ko na oil. yung ating oil. Gamit ko pala dito is vegetable oil. Kunching papikat-pikat ako na rin, hindi siya nakikinig. So, ayan. Pinakat ko lang siya ng dito, guys. Let's coat our chicken. Habang inaantay ko nga uminit yung mantika natin, i-coat ko na nga lang muna tong mga chicken wings natin using breading mix. Since mabilisan lang tong video na to, ang gamit ko lang dito is yung crispy fry na breading mix. So, just shake off the excess para hindi masira yung ating oil pag nagprito na tayo. Kapag hindi kasi natin tinanggal yung mga excess flour, possible kasi na maiwan yung breading mix sa ilalim ng oil natin or ng pan. Which is, yun yung makakasira ng oil natin and kinakailangan natin magpalit ng oil kapag ganun yung nangyari. So, ang technique ko dito is, i-coat ko siya ng breading mix once na ilalagay ko na siya sa oil.
So, one set at a time, make sure na hindi crowded yung pan nyo para mas mabilis siyang maluto. And to make sure na crispy ang ating mga chicken wings. Ito ng ating chicken wings. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Once golden brown, just flip it and cook the other side for 15 to 20 minutes. For crispier texture, you can double fry it. After that, just repeat the process in all batches ng chicken wings. After natin maprito ang all batches ng ating chicken wings, ngayon naman gawa tayo ng garlic parmesan mayo. I will just using 3 cloves of garlic for this recipe, but of course you can use a garlic powder kung ayaw nyo ng sobrang tapang ng lasa ng garlic. You can use garlic powder. But since wala akong nabilan na garlic powder, so I will just use a normal garlic, fresh garlic. So, i-chop ko lang to ng mince chop. You can use food processor. Ilagay nyo lang lahat ng ingredients, then i-grind nyo sa food processor if you want. Since hindi natin lulutuin ang ating sauce, so kailangan natin mag-extract ng flavor from our garlic. So, naglagay lang ako dito ng sea salt. It's just like 1 pinch. Then, itutuloy ko lang yung pag-chop. And I will still extract the flavor ng garlic hanggang mag-sweat na siya and it's just like a paste texture. Yun po yung ina-achieve natin. So, after nyan, kapag kontento na kayo sa laki ng garlic nyo, you can add mayonnaise. Then, I just season it with black pepper. Anyway, natutunan ko pala tong way na paggawa ng garlic mayo dip kay Miss Judy Ann Santos. She is very good cook. I'm watching her vlog in Judy Ann's kitchen. Nag-add pala ako dito ng sugar to balance the taste. It's just 1 tablespoon. And naglagay na ako ng parmesan cheese, 2 tablespoon, and some calamansi juice. But originally, I'm using lemon juice. But since wala akong nabili, so okay na yung calamansi juice. Gumamit lang ako dito ng 3 peraso, then mix it well. Feel free to strain the mixture if kung hindi nyo trip yung mga bits ng garlic. So, this is thick consistency na perfect pang topping sa chicken wings.
Then you can add a little bit of water if ang ina-achieve nyo is dipping sauce. Para lang medyo maging runny yung texture niya. This is perfect for dipping sauce sa mga fried dishes. Since our garlic parmesan mayo is ready, we can now put this in our chicken wings. Then I just put a parmesan cheese on top to finish the chicken wings. Anyway guys, if you enjoyed this video, please like and subscribe to my channel. And don't forget to follow my page at Princess Kitchen PH on Facebook. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!